Narinig ng buong elite ng Manhattan ang mapanghamak na anunsyo ni Fernando Navarro III. Kung maisasayaw mo ang waltz na to, ipakakasal ko sa iyo ang anak ko. Nakataas ang kanyang baso ng champagne habang tinuturo ang isang babaeng manggagawa, nakakalapag lang ng tray ng kristal sa marmol, nabingi ang buong bulwagan sa lagutok ng nabasag na salamin. Lahat ng mata ay tumingin kay Maya Moretti, 35 taong gulang, isang kontratang tagalinis na 3 linggo pa lang nagtatrabaho sa gallery event. Papa, sobra na yan, bulong ni Alessandro Navarro, 28, halatang napahiya sa asal ng amang milyonaryo. Pero binaliwala ni Fernando ang pagtutol ng anak. Lasing sa kayabangan at mamahaling whiskey na nagkakahalaga ng $1,000, lumakad siya sa gitna ng ballroom na parang hukom sa korte. Ang babaeng ito, halatang wala man lang koordinasyon para maglinis. Tignan natin kung marunong man lang siyang sumunod sa ritmo. Nanatiling nakaluhod si Maya habang nanginginig ang kamay sa pagtipon ng bubog, pero walang mabasa sa kanyang mukha. Hindi ito hiya o takot. Kalma ang kanyang mga mata. Parang sinusuri ang bawat insulto, bawat halakhak, bawat mapanghusgang tingin. Ginoong Navarro, mahina at alalang bulong ng event manager. Siguro po hindi ito ang tumahimik ka, sigaw ni Fernando sabay iwas-iwas ng kamay. Patugtugin ng waltz. Kapag natalo niya sa sayaw ang asawa ko, ipakakasal ko siya sa anak ko. Dito at ngayon, isipin niyo ang tagapagmana ng Navarro, ikakasal sa tagalinis. Umalingaw-ngaw ang tawanan, parang alon ng panlalait sa buong bulwagan. May ilang babaeng kunwaring nagulat habang kinikilig sa eksena. Ang ilang lalaki nakangisi habang umiling parang nanonood ng masagwang palabas. Dahan-dahang tumayo si Maya, pinunasan ng kamay sa kanyang apron at tinitigan ng diretso si Fernando. Tila huminto ang oras, tahimik siyang nakatayo, waring pinag-iisipan ang isang desisyong makakayanig, hindi lang ng gabi, kundi ng balanse ng kapangyarihan sa loob ng silid. Pagkatapos ay nagsalita siya, kalma pero matalim. Tinatanggap ko. Tumahimik ang lahat. Pati ang orkestra ay napatigil sa gulat. Napakurap si Fernando. Litong-lito. Anong sabi mo? Sabi ko, tinatanggap ko ang hamon, sagot ni Maya. Ngayon ay may bahagyang ngiti na nagdala ng kakaibang kilabot sa ilan sa mga bisita. Pero kapag natalo ko ang asawa mo, panindigan mo ang sinabi mo, kahit biro lang yon sa paningin mo. Muling sumabog ang tawanan, mas malakas pa kaysa kanina, wari nasisiguro ng mga tao na masisilayan nila ang isang nakakahiya at di malilimutang tagpo. Pero walang nakapansin sa liwanag sa mga mata ni Maya, yung parehong ningning na minsang bumighani sa buong mundo sa mga pinakamalalaking entablado bago pa man magbago ang lahat sa isang trahedya. Kung naantig ka ng kwentong ito ng pangmamaliit at mga biglaang pag-ikot ng tadhana, siguraduhing mag-subscribe sa channel dahil ang magaganap sa ballroom na ito ay patunay na ang pangmamaliit sa kapwa ay maaring maging pinakamahal mong pagkakamali. Habang lumalalim ang tensyon, lumapit si Julia Navarro, ang asawa ni Fernando at isang 50 anyos na guro ng ballroom dance para sa mga mayayaman sa Manhattan, may mapanghamak ng ngiti sa labi. Mahal, hindi mo naman seryosong iniisip na bababa ako sa antas niyan? Sabay turo kay Maya. Sige na Julia, sagot ni Fernando na tila sabik sa palabas. Nanalo ka sa club waltz competition noong 1 taon. Sapat na yan para sa munting demonstrasyon nato. Tahimik si Maya, pero ang isip niya ay bumalik 15 taon sa nakaraan. Noong siya pa si Maya Laurent, ang pangunahing balerina ng American National Ballet. Naalala niya ang palakpakan, ang papuri sa mga pahayagan, at ang kalayaang dulot ng pagsayaw sa pinakamalalaking entablado ng mundo. Pero natapos ang lahat sa isang gabi ng trahedya. Isang espesyal na palabas iyon para sa mga matataas na opisyal. Pauwi na siya nang mangyari ang aksidente, isang banggaan sa sasakyan.
3 buwan siyang nakoma at nang magising parang binagsakan siya ng mundo. Hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang mga paa. Malinaw ang sinabi ng mga doktor, maaring makalakad siyang muli, pero ang pagbabalik sa entablado bilang profesional na mananayaw, imposible. Alessandro, utos ni Fernando sa anak, kunin mo ang kamera mo. Gusto kong maitala ang araw na nagkunwaring balerina ang tagalinis sa event ko. Nag-aatubili si Alessandro, halatang naguguluhan. Papa, sobra na talaga. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya. Giit niya. Tinanggap ng babae ang hamon, dugtong ni Fernando na may halakhak, at ngayon siya ang ating palabas. Maliban na lang kung gusto mong sabihin ko sa girlfriend mo yung nangyari nung isang gabi. Nanlamig ang mukha ni Alessandro na pagtanto ni Maya na ginagamit ni Fernando ang blackmail para kontrolin ang anak, isa na namang paraan ng pagmamanipula. Patugtugin ang musika, utos ni Fernando sa DJ. Taya na, 500 dolyar kung sa asawa ko kayo tataya. 1,000 dolyar kung matapang kayong tataya sa empleyado. Muling lumakas ang tawanan, walang pakundangan. May ilan pang seryosong nagsimulang magsugal, parang peryang palabas ang tingin sa sitwasyon. Sumayaw na si Julia sa gitna ng entablado, buong kumpiyansang nag-unat ng katawan, parang isang showgirl sa palabas. Alam mo, sabi ni Fernando, nakangising parang lobo, kapag natalo ka, entalo ka talaga, luluhod ka at hihingi ng tawad sa panggugulo mo sa gabi namin. At syempre, tanggal ka na rin sa trabaho. Noon nagbago ang tingin ni Maya, isang liwanag ang sumiklab sa kanyang mga mata. Ang parehong apoy na minsang nagtulak sa kanya sa mga pandaigdigang entablado, ang parehong lakas na tumulong sa kanya makatawid sa matitinding buwan ng rehabilitasyon, at ang parehong dignidad na nanatili sa kanya kahit na nawala ang lahat ng kanyang naipundar. Ginoong Navarro, sambit niya nang may nakakakilabot na katahimikan sa boses na nagpagulo sa ilan sa mga bisita. Kapag nanalo ako at mananalo ako, gusto kong tuparin mo ang sinabi mo tungkol sa kasal. Pero gusto ko pa ng isang bagay. Tinaas ni Fernando ang kilay, naaliw sa kanyang tapang. Aba, may hinihingi na siya ngayon? Sige nga, aliwin mo ako. Ano pa bang gusto mo bukod sa pakasalan ng anak ko? Gusto kong aminin mo sa harap ng lahat ng narito na nagkamali ka sa paghusga sa isang babae batay lang sa estado niya sa lipunan at sa trabahong ginagawa niya para mabuhay, at gusto ko ng pampublikong paghingi ng tawad. Nagiba ang atmosfera, nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Nagbago ang tono, hindi na ito basta biro. Tumawa ng malakas si Fernando, parang baliwala lang. May tapang ka, aaminin ko. Sige, tinatanggap ko. Pero kapag napahiya ka sa sayaw, uuwi kang walang trabaho at walang kahit anong dangal. Ang hindi alam ni Fernando Navarro III ay hindi lang basta tagalinis ang kaharap niya, kundi isang babaeng minsan nang nawala ang lahat, alam kung gaano kabagsik ang buhay at gumapang muli paakyat, pulgada kada pulgada, para mabawi ang sariling halaga, habang si Julia ay abala sa mga batayang warm-up ng ballroom, kampante sa kanyang galaw. Tahimik lang si Maya sa isang sulok ng dance floor. Hindi siya gumagalaw, pero sa loob-loob niya, matalim at malinaw ang kanyang isipan. 15 taon ng walang humpay na physical therapy, pagtutong tumayo muli, maglakad muli, at tanggapin ang bagong limitasyon ng kanyang katawan. Ang mga taong iyon ang humubog sa isang tahimik na lakas na hindi kailanman maiintindihan ng mga bisitang lumaki sa karangyaan. Tignan mo siya, bulong ng isang bisita sa katabi. Mukhang matagal nang hindi sumasayaw. Malupit to. Samantala, paikot-ikot si Fernando na parang isang nasisiyahang buwitre, nangongolekta ng pusta at nagdadagdag pa ng kahihiyan. 500 sa akin kung hindi niya matatapos ang kanta nang hindi nadadapa, sabay taas ng baso, mayabang ang ngiti. 1,000 sa sino mang tataya na tatakbo siya palabas bago matapos, sigaw pa ni Fernando na nagdulot ng panibagong bugso ng malupit na tawanan.
Pero habang natatawa ang karamihan, may isang bagay na napansin si Maya na hindi nakita ni Fernando. Hindi tumatawa si Alessandro. Sa katunayan, kitang-kita ang pagkailang sa mukha niya habang nakatayo sa may pader, iniiwasan ang mga mata ng tao. Doon naalala ni Maya kung saan niya nakita ang binata. 3 linggo na siyang nagtatrabaho sa mga event ng Navarro Holdings at may isa lang na lalaking palaging magalang sa mga tagalinis, si Alessandro. "Miss!" Mahinang tinig ang narinig niya sa tabi. Paglingon niya, isang lalaking nasa 60 anyos, nakauniforme ng simpleng security personnel ang nakatayo roon. "Ako si Antonio, Head of Security," mahina niyang sabi. 20 taon na akong nagtatrabaho rito." Lumapit siya ng kaunti, kunwaring inaayos ang radyo sa balikat. "Nakita na kitang sumayaw dati," bulong niya, sapat lang para marinig ni Maya. 15 taon na ang nakalipas sa National Theatre. Maya Laurent, principal dancer. Ako ang naka-duty noon sa seguridad. Bumilis ang tibok ng puso ni Maya, may nakakilala sa kanya. Matapos ang lahat ng taong pagtatago, tahimik na pagtatrabaho sa likod ng mga eksena, may isa nang muling nakakita sa tunay niyang pagkatao. "Akala ko namatay ka sa aksidente," dugtong ni Antonio, may halong paghanga at lungkot ang boses. "Sabi ng media, hindi ka na raw makakalakad." "Maraming sinabi ang media," sagot ni Maya, kalmado ngunit matatag. "Hindi lahat ay totoo." Tumango si Antonio ng mabagal. "Hindi tama ang nangyari sa iyo noon at ang nangyayari ngayon," dagdag niya habang tumingin kay Fernando na patuloy pa ring nagtatawa. "Hindi rin tama." Sa sandaling iyon, may nabuksan sa loob ni Maya. Isang desisyon na iniiwasan niya sa loob ng 15 taon. Hindi lang tungkol sa pagsayaw muli, kundi sa muling pagtanggap sa kanyang tunay na sarili at pagbawi sa kanyang boses. "Antonio," mahinang sabi niya, "may pabor sana ako. Kapag natapos ko na ang sayaw, anuman ang mangyari, gusto kong i-record mo ang lahat ng susunod, lalo na ang reaksyon ng mga tao." Napakunot noo si Antonio pero tumango. "Bakit?" tanong niya. Ngumiti si Maya sa unang pagkakataon ngayong gabi dahil may mga taong kailangang ipaalala sa kanila na ang paghusga batay sa itsura ng isang tao ay maaring mas mahal ang kabayaran kaysa inaakala nila. Samantala naisip ni Fernando na dagdagan pa ang kahihiyan sa mas nakalalait na paraan. "Alam nyo," sigaw niya sa mga bisita, "gawin nating mas masaya. Kapag natapos niya ang kanta ng hindi nadapa o napatigil, bibigyan ko siya ng 1,000. Pero kapag pumalpak siya at siguradong ganun ang mangyayari, gusto ko siyang maglinis ng buong bulwagan na nakaluhod sa harap nating lahat." Umalingaw-ngaw ang tawanan, halo ng pag-aalinlangan at kasayahan. Ilang bisita ang napakislot, pakiramdam nila ay lumagpas na sa linya ang mga nangyayari. Pero wala ni isa ang naglakas loob na kontrahin si Fernando Navarro III. "Papa," muli ang pagsubok ni Alessandro, "sobra na talaga." "Tumahimik ka, Alessandro," singhal ni Fernando. "Masyado kang malambot. Kaya nga kailangan mong matutunan kung paano talaga gumagana ang mundo. May likas na ayos ang lahat at ang mga katulad niya ay kailangang maalala ang kanilang lugar." Doon nagsimulang gumalaw si Maya, hindi para pumwesto, kundi para mag-unat. Bahagya lang ang mga kilos kaya halos walang nakapansin. Pero si Antonio, napansin niya agad. Pamilyar sa kanya ang galaw. Yun ang parehong stretching routine na ginagawa ni Maya bago magsimula ang bawat palabas sa National Theatre. "Aba Diyos ko," bulong ni Antonio sa sarili, "tutuloy talaga siya." Naramdaman ni Julia Navarro ang pagbabago ng mood sa silid. Kaya agad niyang sinubukang ibalik ang atensyon sa sarili. "Patugtugin na ang musika," utos niya. "Tapusin na natin ang kalokohang ito." Kinakabahan ng DJ habang pinatugtog ang isang klasikong waltz. Nagsimulang sumayaw si Julia mag-isa, maayos ang kilos pero walang buhay. Kita sa galaw ang mahal na pagsasanay pero kulang sa kaluluwa. Pulido nga ang teknika pero malinaw ang kaibahan sa pagitan ng hilig ng isang sosyalita at sining ng isang tunay na artista.
Gayunman, pinalakpakan siya ng mga tao ng may paggalang. Sa mundo nila, siya ang imahe ng pagiging kagalang-galang, mayaman, maputi at edukado sa piling ng mga elite. "Magaling, mahal ko," sigaw ni Fernando, sabay pabirong palakpak. Ngayon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating bisitang performer. Dahan-dahang lumakad si Maya patungo sa gitna ng dance floor. Bawat hakbang ay maingat, puno ng kumpiyansa at may tahimik na lakas na nagpagulo sa ilang nanonood. Hindi siya mukhang talunan o nahihiya. "Anong kantang gusto mo?" tanong ng DJ. "Formal lang ang tono." "Yung pareho," sagot ni Maya. "Simula sa umpisa." Tumawa si Fernando ng mapanukso. "Gusto niya ng second chance? Sige, patugtugin na. Tignan natin kung gaano siya katagal bago tumakbo palabas." Ang hindi alam ng lahat ay sinadya ni Maya piliin ang kantang iyon. Isa ito sa mga waltz na paulit-ulit niyang sinayaw noon, nakaukit na sa kanyang muscle memory. Higit pa roon, ito ang piyesa mula sa isa sa kanyang huling pagtatanghal bago ang aksidente, isang gabi na nagtapos sa 5 minutong standing ovation sa National Theatre. Tinawag ito ng mga kritiko na makalangit, isa sa pinakamakapangyarihang pagpapahayag ng emosyon sa kasaysayan ng American dance. Habang nagsisimula ang musika, pumikit si Maya. Bumalik ang isip niya sa gabing iyon, 15 taon na ang nakalipas. Naalala niya ang pakiramdam ng paglipad sa entablado. Ang bawat nota ay kaakibat ng kilos ng katawan at ang matibay na paniniwala na ang pagsayaw ang kanyang layunin sa buhay. Noon, sinabi ng mga doktor na tapos na ang kanyang karera. Sumunod ang media at sa mahabang panahon naniwala rin siya. Hanggang sa dahan-dahan at may sakit na pinaghirapan niyang buuin muli hindi lang ang katawan kundi pati ang koneksyon niya sa sining. Hindi na siya muling bumalik sa liwanag ng entablado. Hindi siya nagtangkang magbalik, pero hindi rin siya kailanman tumigil sa pagsayaw. Sa katahimikan ng mga pinakamasakit na araw, sumasayaw siya mag-isa, nakalayo sa mata ng mundo. At ngayon, sa kwartong puno ng paghuhusga at kayabangan, may isang bagay na pambihira ang magaganap. Nang magsimula ang kanta, nag-iba ang tindig ni Maya, grasyoso, eksakto, kaya napakunot noo ang ilang miyembro ng orkestra. Naramdaman nilang may kakaiba, hindi ito basta party performance. Wala ni isa sa ballroom ang nakahanda para sa sandaling iyon, na ang unang tunog ng musika ay hindi lang pagbabalik ng isang nawalang alamat, kundi ang pagsira sa umiiral na kaayusang panlipunan sa loob ng silid. Umagos ang waltz sa buong silid at nagsimulang gumalaw si Maya. Ang inaasahan ng lahat ay mga kilos na alanganin at mabagal. Pero ibang-iba ang nasaksihan nila. Napakagaan ng kanyang galaw na tila binabago nito ang paligid, parang walang epekto ang grabidad sa kanyang katawan. Sa simula, banayad ang kanyang mga hakbang, simple, parang walang ipinapakita. Pero habang lumalalim ang ritmo, lumakas din siya. Lalong naging makinis ang bawat kilos, malinaw ang bawat ikot, bawat galaw ay punong-puno ng lakas at damdaming, para bang hinihila ang buong silid patungo sa kanya. Tumigil sa pagtawa si Fernando. Nawala ang mapagmataas na ngiti ni Julia. Dahan-dahang napagtanto ng mga tao na hindi sila nanonood ng tagalinis na nagkukunwaring mananayaw, kundi ng isang tunay na artistang muling inaangkin ang kanyang lugar sa mundo. "Diyos ko," bulong ng isang babae, punong-puno ng paghanga. Napakagaling niya. Sinundan yon ni Maya ng sunod-sunod na pirouette, mga ikot sa isang paa na kayang hamunin kahit ang pinakahinog na balerina. Pagkatapos ay sumunod ang isang grand jeté, isang pagtalon na tila lumilipad siya sa ere, napakagaan at elegante na parang nilalabanan ng batas ng kalikasan. Hindi ito ballroom dance, ito'y purong classical ballet sa pinakamataas na anyo na perpektong isinama sa ritmo ng waltz. Si Antonio, tapat sa kanyang pangako, ay tahimik na nagre-record gamit ang cellphone. Hindi lang ang kilos ni Maya,
kundi pati ang mga reaksyon sa paligid. Lalo niyang sinundan si Fernando Navarro na ngayon ay hindi na makapagsalita. Mula sa pagiging mayabang ay naging takot at gulat. Gumagalaw ang labi niya pero walang tunog, hirap unawain ang nakikita. Hindi to totoo, bulong niya. Sino ba talaga ang babaeng ito? Pagkatapos ay pumasok si Maya sa isang natatanging sequence. Isang kombinasyon ng galaw na siya mismo ang lumikha noong nasa rurok pa siya ng karera. Espesyal ang teknika. Tanging mga tunay na tagasunod ng sining ang makakakilala at may isang nakakilala. Sandali lang, biglang napasigaw ang isang babae sa audience, isang kilalang patron ng sining. Kilala ko yang mga galaw na yan. Nakita ko na ang koreografiyang yan dati. Pero saan? Tahimik lang si Alessandro Navarro, hawak ang kamera at nakatutok kay Maya. Inirecord ang bawat sandali. Hindi tulad ng ama niya, hindi niya kailangang ipaliwanag, kilala niya ang kagalingan kapag nakita niya ito, anuman ang anyo. Habang tumataas ang intensidad ng musika, pumasok si Maya sa sunod-sunod na fuete. Mabilis na pag-ikot sa isang paa na nangangailangan ng perpektong balanse, matinding lakas, at taon ng matinding ensayo na puno ng katahimikan ang silid, lahat ay tila huminto sa paghinga. At pagkatapos, huminto ang musika. Tinapos ni Maya ang kanyang sayaw sa isang posisyon na sumasalamin sa lahat ng kanyang pagkatao. Makapangyarihan at marupok, elegante at hindi kailanman matitinag. Nakaunat ang mga braso, nakataas ang baba, at kalmado ang paghinga sa kabila ng pagod ng katawan, nakatayo siya ng buong kumpiyansa sa gitna ng silid. Ang katahimikang sumunod ay mabigat, hindi dahil sa pagkakainip, kundi dahil sa pagkamangha. Walang inaasahang makakakita ng isang tagpong yayanig sa kanilang kalooban. Isang tao ang nagsimulang pumalakpak, sinundan ng isa pa. Sa ilang segundo lang, sumabog ang buong silid sa palakpakan, mga sigaw ng bravo at hindi kapani-paniwala ang umalingaw-ngaw sa mga dingding. Isang standing ovation na punong-puno ng paghanga at hindi makapaniwalang respeto. Halos mawala ng kulay si Fernando Navarro, tila multo ang kanyang hitsura. Doon niya lubos na naintindihan ang bigat ng kanyang pagkakamali. Tinuligsa niya ang isang taong akala niya'y mababa pero siya'y pinatahimik ng talino at galing nito sa harap mismo ng pinakamaimpluwensyang mga tao sa lungsod. Lumapit si Antonio, hawak pa rin ang cellphone na nagre-record at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Mga Ginoo at Ginang, ipakikilala ko po si Maya Laurent, dating principal soloist ng American National Ballet. Parang kulog ang tama ng pangalang yon sa mga tao. Napasinghap ang ilan, ang iba'y napatitig na parang hindi makapaniwala. Si Maya Laurent ay isang alamat. Ang pagkawalan niya matapos ang aksidente sa sasakyan ay isa sa mga pinakatalakayang trahedya sa mundo ng sayaw. Hindi pwede, bulalas ni Julia, gulat na gulat. Patay na si Maya Laurent o kahit papaano hindi na siya muling sumayaw. Humakbang si Maya at sa unang pagkakataon mula nang matapos ang sayaw, nagsalita siya ng may kalmadong kumpiyansa. Mukhang labis ang pagbalita tungkol sa aking pagkamatay. Biglang nagtawanan ng mga tao, tunay na tawanan ngayon, pero si Fernando Navarro ay nanatiling hindi makagalaw. Natulala siya habang unti-unting bumagsak sa kanya ang bigat ng sariling mga ginawa. Pinahiya, minaliit at hinamon niya ang isa sa pinakadakilang performer sa kasaysayan ng Amerika. At lahat ng iyon ay naitala sa video. Ginoong Navarro, dagdag ni Antonio habang itinaas ang kanyang cellphone, sinabi niyong kung mas mahusay ang sayaw niya kaysa sa inyong asawa, ipakakasal niyo siya sa inyong anak. Sa tingin ko naman, sabi ni Maya ng buong linaw, lahat ng narito ay makakapagsabi na ang mga kondisyon ay higit pa sa natupad. Humakbang palapit si Alessandro, malinaw na alam na niya kung saan patungo ang sandaling ito. Binibining Laurent, anya, taos puso, nais kong humingi ng pampublikong tawad sa ngalan ng aking ama.
Ang nangyari ngayong gabi ay hindi katanggap-tanggap. Alessandro, tumigil ka, sigaw ni Fernando, tuluyang nawalan ng kontrol. Hindi ka magsusori, lalo na sa kanya. Doon na inilantad ni Maya ang buong saklaw ng kanyang plano. Ginoong Navarro, ani Maya, kalmado pa rin, mukhang may kasunduan tayong dapat tapusin. Sa ganitong katayuan niyo sa lipunan, sigurado akong kayo ay taong tumutupad sa salita, hindi ba? Muling natahimik ang buong silid. Alam nilang lumagpas na ang tagpong ito sa sayaw o palabas. Isa na itong bagay na mas malaki. Nasisiraan ka ba ng bait kung iniisip mong tutuparin ko ang isang biro ng lasing? Galit na sagot ni Fernando, desperado na. Pero hindi ito biro, tugon ni Maya na may malamig ng ngiti. Antonio, pwede mo bang patugtugin ang recording? Itinaas ni Antonio ang cellphone at pinindot ang screen. Umalingaw-ngaw sa silid ang boses ni Fernando, klaro at walang duda. Habang tinatanggap ang hamon, dinodoble ang pusta at nangangakong ipapakasal ang anak kapag nanalo si Maya. Kasunod nito, narinig ang tinig ni Maya na paulit-ulit ang mga kondisyon at si Fernando na mariing sumang-ayon sa lahat ng ito sa harap ng madla. Habang tumutunog ang recording, hindi mapakali ang mga bisita. May mga napatawa ng hilaw, ang iba'y nagkatinginan ng may pag-aalinlangan, unti-unting nauunawaan na isinilid ni Fernando ang sarili sa patibong. Iyan ay pangingikil, sigaw ni Fernando. Hindi, sagot ni Maya, pantay ang tono. Ito ay pananagutan. Nagsalita ka sa harap ng 200 tao, malinaw ang mga kondisyon. Kaya ngayon, kailangan mong magdesisyon. Mas mahalaga ba ang iyong salita kaysa sa iyong pride o mas mababa pa? Lumapit pa si Alessandro. Binibining Loran, aniya, matatag ang boses. Kung papayagan niyo ako, ikararangal kong tuparin ang pangako, hindi dahil pinipilit ako, kundi dahil mapalad ang sinumang lalaking makakatabi ang isang babaeng may ganyang lakas at dignidad. Nagkagulo ang buong silid sa gulat, walang nakapaghanda sa ganitong pangyayari, lalo na si Fernando na ngayon ay nanginginig na sa galit. Alessandro, kapag itinuloy mo yan, wala ka na sa kumpanya, wala ka na sa pamilya, wala ka na sa lahat. Kung ganon, hayaan mo na, sagot ni Alessandro habang iniaabot ang kamay kay Maya. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, Papa, tulad ng integridad. Tumingin si Maya sa kamay na nakaabot, sa kadahan-dahang ibinaling ang tingin sa mga tao sa silid at sa huli kay Fernando na tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Ginoong Navarro, kalmado niyang sabi, 15 taon na ang nakalipas, mga taong katulad niyo ang nagdesisyong wala na akong halaga dahil hindi na ako perpekto. Ngayon, sinubukan niyo akong ipahiya dahil sa estado ko sa lipunan at sa trabahong pinaghihirapan ko para mabuhay. Pero alam niyo ba kung ano ang natutunan ko? Ang tunay na dangal ay hindi galing sa yaman o pamana. Nanggagaling ito sa kung paano natin tratuhin ang kapwa natin kapag walang nakakakita. Humarap siya kay Alessandro. Mukhang natutunan ng anak mo ang aral na yan sa kabila ng halimbawa mo. Tungkol naman sa alok, ngumiti siya. Tatanggapin ko ang isang hapunan kasama siya, pero ang kasal, yan ay isang desisyong pinagbabasehan ng pag-ibig at respeto, hindi ng mapanghamak na laro. Muling bumalik ang palakpakan, mas malakas pa kaysa kanina. Sa pagkakataong ito, hindi lang para sa kanyang sayaw, kundi para sa kanyang lakas, talino at tahimik na dignidad. Si Fernando, talunang-talunan at napahiya, ay nagbulong ng kung ano tungkol sa pagpasa ng issue sa kanyang abogado at biglang lumayas, kasunod si Julia na tila lulubog sa hiya. Itinigil ni Antonio ang recording at lumapit kay Maya. Kapag kumalat ito sa internet, sasabog talaga, aniya na may alam ng ngiti. At habang pilit iniintindi ng mga elite ng Manhattan ang aral na kanilang nasaksihan tungkol sa bias, kababaang loob at ang kaibahan ng antas ng lipunan sa tunay na klase, isang tanong ang naiwan sa hangin. Paano haharapin ni Fernando Navarro
Isang taong nakasalalay ang buong imperyo sa reputasyon niya, ang katotohanang naibunyag ang kanyang kayabangan at hindi ito mananatili sa loob ng ballroom. Sa loob ng ilang oras, naging viral ang video ni Antonio. Milyonaryo, pinahiya ang alamat sa sayaw, ang naging headline na pumailan lang sa tuktok ng mga global trending list. Umabot sa milyon ng views ng video at bumaha ng galit at pagtuligsa. Kinabukasan, nagising si Fernando Navarro III sa kaguluhan. Nawalan ng kontrata ang kanyang kumpanya na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar sa isang gabi lang. Nagpatawag ng emergency meeting ang kanyang mga partner. Nagkulong si Julia sa kwarto at tumangging humarap sa kahit sino. "Papa," sabi ni Alessandro, nadatnan siya sa opisina na napapalibutan ng mga dyaryo na puno ng mapanirang balita. "Bumoto na ang board. Meron kang 1 oras para magbitiw o tatanggalin ka." Tinitigan siya ni Fernando, hindi makapaniwala, at ang nakita niya sa anak ay hindi pagsuway, kundi tahimik na lakas. "Ikaw ang may gawa nito," bulong niya. "Trinaydor mo ako." "Hindi," sagot ni Alessandro. "Trinaydor mo ang sarili mo noong naniwala kang mas mahalaga ang ego mo kaysa sa pagiging tao mo." Samantala, nagbago ang buhay ni Maya sa isang iglap. Binaha siya ng mga alok. 3 internasyonal na kumpanya ng bale ang nag-imbita sa kanya para gumawa ng choreography sa kanilang pangunahing entablado. Nag-alok ang Lincoln Center ng solo event. Tumawag ang Hollywood, interesado sa pelikula tungkol sa kanyang kwento. Pero ang imbitasyong pinaka-nagpaiyak sa kanya ay hindi galing sa alinmang sikat na institusyon. Galing ito sa mga bata sa community school kung saan siya dating nagturo ng sayaw bago siya nagtrabaho sa Navarro Holdings. Nag-ambag sila ng makakaya nila 23 dolyar para bigyan si Maya ng simpleng scholarship pabalik bilang guro. May luha sa mga mata, ngumiti siya at sinabi, "Tatanggapin ko, pero may isang kondisyon lang. Gawin natin itong mas malaki." 6 na buwan ang lumipas, sa puso ng Manhattan binuksan ang Maya Loran Center for the Arts. Pinondohan ng mga donasyon mula sa buong mundo na pinasimula ng viral na kwento niya. Ang sentro ay naging simbolo ng pag-asa, katatagan at pangalawang pagkakataon. Si Alessandro Navarro na ngayon ay pinamumunuan ang isang bagong bersyon ng kumpanya ng kanyang pamilya, isang kumpanyang nakaugat na sa panlipunang pananagutan, ang naging kauna-unahang pangunahing taga-suporta ng sentro. Samantala, si Fernando Navarro ay nawalan ng lahat, negosyo, reputasyon, pati pamilya. Nag-file ng diborsyo si Julia at lumipat sa Europa, tuluyang pinutol ang ugnayan. Huling namataan si Fernando na tahimik na nagtatrabaho bilang junior consultant sa isang maliit na opisina, isang aninong bersyon ng lalaking minsang naniwalang ang kapangyarihan at pera ang nagbibigay karapatan para tapak-tapakan ng iba. Alam mo kung ano ang pinakanakakamangha sa lahat ng to? Ani Antonio sa grand opening ng sentro habang pinagmamasdan si Maya na masayang nagtuturo ng ballet sa silid na puno ng makukulay at masisiglang bata. Hindi lang ito tungkol sa pagwawagi laban sa diskriminasyon, tungkol ito sa pagpapakita kung ano ang itsura ng tunay na dangal sa harap ng kalupitan. Si Maya, na ngayon muling kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang artist ng kanyang henerasyon, ay ngumiti habang pinagmamasdan ang mga bata. Minsan, mahina niyang sabi, "Kailangan nating mawala ang lahat para malaman natin kung sino talaga tayo." Saka siya tumigil, matatag ang tingin, at minsan kailangan din mawalan ng lahat ang ibang tao para matutunan nilang hindi nila kailanman dapat naging ganun. Biglang lumapit si Alessandro, hawak ang isang maliit na palumpon ng bulaklak na siya mismo ang nagtanim sa hardin ng sentro. "Handa ka na ba sa hapunan?" tanong niya sabay abot ng braso. "Handa na," sagot ni Maya, sabay tanggap hindi lang sa kanyang imbitasyon, kundi sa bagong buhay na itinayo niya mula sa abo ng nakaraan.
Ang tunay na tagumpay ni Maya ay hindi ang pagbagsak ni Fernando Navarro. Ang kanyang tagumpay ay ang paglikha ng isang bagay na mas maganda, mas makahulugan, isang bagay na nagpaliit sa pamana ng lalaking iyon. Ipinakita niya sa mundo na kapag hinarap natin ang pangmamaliit ng may kagandahang asal at tinugunan natin ang kalupitan sa pamamagitan ng kahusayan, hindi lang tayo nabubuhay, binabago natin ang mundo sa paligid natin. At ikaw, naranasan mo na bang apakan ang mga pangarap mo dahil sa kamangmangan o panghuhusga ng iba? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang paalala na ang pinakamagandang tugon sa pagiging minamaliit ay ang maging di malilimutan. Narinig ng buong elite ng Manhattan ang mapanghamak na anunsyo ni Fernando Navarro III.